Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. 8? So ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. Wala eh. Kaya siguro nag-resign na yung accountant dyan na magaling eh. Si Miss Fajardo. Hindi niya na kinaya yan. Parang, ginagawa lang ako dito. Deodorant. Your friends told you so. Siyempre, well intention naman siya. Akala naman niya mga kababayan ay tutuhanin ito. Walang ginagawa si BBM out of the pureness of his heart. Naku, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Ibabahagi ho sa atin netong si Prof. Malutikia ang mga estratehiya para talunin itong si VP Sara sa 2028 presidential election. Kaya para dito kay John Vic Remulla, panoorin mo tong video na to at i-share nyo na ho mga kababayan para reality check para doon sa mga gustong matalo itong si VP Sara sa 2028 na hindi madaling misyon na talunin itong si VP Sara dahil majority ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to wala pang panahon ng halalan, panahon ng kampanya, nakaset na ho ang utang nila na susunod na magiging presidente isang Duterte. At ito nga paglagapak ng trust rating nito si Bangag bibigyan ho ng reaksyon yan nitong si Attorney Rowena Guanzon. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join photo, nandyan lang ho sa baba. Ito na ho, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Attorney Rowena Guanzon. Game! Ano na, BBM? Nako. Ang ganda naman ng Christmas gift na ito ng service sa atin. Kaya nga, di ba? Sa Luzon lang siya. Lamang kay VP Sara. Kasi syempre maraming congressman doon. Na paldo-paldo na. Tsaka, syempre alam niyo naman ang mga taga-Luzon, maraming dyan, loyalist na Marcos. Pero ang support system talaga ni PBM, yung mga congressman. Na paldo-paldo. Yung nabigyan ng AX, Tupad, AKAP, sila ho yun diba? Yung mga nabigyan ng insertion, nabigyan ng mga naging proponent, yan, talagang lahat ng pabor ibibigay nila kay Marcos Jr. Tsaka sa mga siguro, nagkakaroon sila ng insider pagka magkakandak ng survey itong mga na to, kaya lahat ng pinapapunta nila itong mga magsisurvey na to doon sa mga alam nila na ang isasagot pro Marcos at pagkakatiwalaan pa rin itong Bangag na to. Pero in reality, kung pupunta ho tayo doon sa grassroots level, marami na hong galit kay Marcos Jr. kahit saan hong bahagi ng Pilipinas. Magpunta tayo ng Luzon, magpunta tayo ng Visayas, magpunta tayo ng Mindanao. Ano yan kumbaga, ramdam ho ng sambayan ng Pilipino yung pagiging inutil ng administrasyon itong si Marcos Jr. Term na Romualdez. Saka tuloy-tuloy ang ligayan ng mga yan. Diba? Siyempre, down the line, mga mayor, diba? Mga mayor, mag-isip na po kayo. Kahit naman po siyang presidente, ito naman ang internal revenue allotment nyo. Yung paganda, pagpalago sa mga bayan ninyo. Ay, nasa kamay naman ninyo yan. Real estate tax collection is an order.
cleanliness, nutrition, health ng mga tao nyo. Eh, nasa pagmamanage nyo yan, kahit na wala kayong infrastructure funds na kinikikbakan lang naman ng mga congressman nyo. Magbibigyan kayo dyan, tigil-tigil lang naman. Drizzle-drizzle lang. Nakaka naman yan ng dignidad. Nakakababa naman yan ng dignidad. Correct. Kasi halimbawa tayo ho halimbawa lang, example, mayor tayo ngayong mga panahon na to. Tapos didiktahan ako nitong presidente o ang kanyang mga padrinong mga congressman na, oy, mayor basta itong tayo dyan Marcos Jr. tayo. Kung ano man ang ginagawa mo, dapat idikit mo yan sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kung ano man ang hinaing mo, gusto mong mangyari, isang guni mo lang yan kay Marcos Jr. Kung sisilipin ho natin ang trust rating at approval rating, mapapaisip ka Di ba? Bakit kailangan manligaw nitong mga senador, mga congressman, dito sa mga mayor na to o kung sino man sa DILG ang lumalapit dito sa mga local government official na to. Kasi alam ho nila na wala na ho talaga itong administrasyon itong si Marcos Jr. At yung mga cheap move na yun, yung mga estratehiya nila na yun na talagang pati doon sa local level nagpupunta sila para lamang ma-boost ang trust rating o approval rating o mapagmukhang pogi itong si Marcos Jr. Hindi ho gagana yan kasi yung trabaho ng mga taga-national yun pa rin ho talaga ang tinitingnan ng ating mga kababayan pagka sumasagot sila sa mga ganyang klaseng survey. Yung trabaho ni Marcos Jr. hindi ho yung kung sinong gusto ni mayor, kung sinong gusto nitong si barangay captain o nitong si konsehal na hindi ho yan. Yung pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Kaya tingnan niyo ho mga kababayan, kahit anong pabida, pabibo nitong si Ante Claire, wala hong bitaw sa ating mga kababayan. Kasi kahit ano pang sabihin niya, kahit ano pang paninirang gawin niya, babagsak pa rin tayo doon sa trabahong ginagawa ng kanyang amo na si Marcos Jr. Di ba? Kaya, pag-isip na po kayo, mga mayors. Na gumawa na kayo ng tama sa 2028. Do not support BBM Gang. Do not support his candidate. Do not support itong mga tatakbong senador na ito na nagpapahirap sa bayan natin. Kaya ganyan ho, kaya mataas sa respeto natin dito sa ali na to. Diba? Yung pagiging consistent niya mula nung panahon ng kampanya hanggang ngayon. Diba? Kung anong nakita natin na sigasig niya sa pagkontra dito kay Marcos Jr. Dahil naging ano ho pala yan talaga, naging anti-Marcos noon pa man. Alam niya na ho ang gagawin itong si Bangag. Kaya para doon sa mga dilawan at pinklawan, gayahin niyo to yung kinabibiliban niyo nung pinapaakyat-akyat niyo pa sa entablado, no? Para lamang uminom ng Coca-Cola. Yung pagiging consistent niya talagang yan ang dapat niyong manahin. Kung sakaling mga panahon na to, itong mga pinklawan, mga dilawan, yung kanilang, gusto nila si Lenny. Ganito, halimbawa, gustong-gusto nila si Lenny. Mahal na mahal nila si Lenny. Bilib na bilib sila kay Lenny, di ba? Kay Lugao, Pero galit sila kay Marcos Jr. Wala tayong pakialam doon sa politika nila kay Lenny. Magpaka-consistent kayo kung ano yung tama. Yun ang ipaglaban nyo. Hindi yung nabigyan ng pwesto tong si Recto, naka-shake hands niya itong si Kiko Pangilinan, naging opisyal ng Malacanang ang kapatid ni Risa Hontiveros. Ano pa sa atin, nagbaliktaran kayo. Yung never again nyo, naging pwede, di ba? Naging posible, di ba? Naging why not yung mga Marcos sa inyo. Yun kung bakit lalo tayong nawalan ng respeto dito sa mga dilawan at pinklawan na to. Yung never again nila. Dapat nga kung never again kayo noong panahon ng kampanya, nung talagang balagbaga ng pamumulitika sa social media, dapat mas ngayon. Ngayon kayo talagang maglabas ng inyong mga saloobin. Kasi yung mga sinasabi nyo, sinisigaw nyo, confirm ngayong nakaupo na si Marcos Jr. Di ba, pwede nyo sabihin niya na, we told you so, di ba? Pwede sabihin niya, pwede sabihin,
di ba? Pwede nyo kantsawan yung mga bumoto. Kaso ang sinasabi nyo ngayon, why not? Di ba? Pwede. Pwede itong si Marcos Jr. Yung tipong yung pamumuno niya, okay naman. Di ba ganun ho dating ngayon sa dito sa mga pinklawan at dilawan na tumaliban dito kay Rowena Guanzon. Majority sa mga dilawan at pinklawan, ganun na ho naging siste dito sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Maging itong mga makakaliwa, di ba? Wala na ho, mahal na nila si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Tsaka, ito na yung turning point. -3 siya sa, sa SWS survey. Yung ibang survey, mas mababa pa, -26. Magnanakaw Saka weak. Hindi niya kaya. Hindi kaya. Kaya naman nakaw galore lahat na mga galamay niya at ni Romualdez. Kasi alam naman nila na hindi kaya ni BBM na tipigilan sila. O ayan na. 3 years late ka na, BBM. It's too late, baby, now. It's too late. Kaya ako, kahit may hika ako, celebrate ako ng Christmas at New Year. Ang New Year's wishes ako at New Year's resolution. Ako, New Year's wish natin, ibigay lahat ng vision nitong si Marcos Jr. Ika nga, gusto niya magpulburon, palaklakin ng sandamukal na pulburon. Diba? Kung gusto niya mag-whiskey habang nagpupulburon, painumin na sandamukal na whiskey yan. Diba? Yung tipong bigay nyo sa kanya lahat para matapos na yung pagiging bangag niya. Diba? Yun lang, bigay nyo kung anong gusto ni Marcos Jr. Diba? Gusto niya na maraming pulburon, pasinghot nyo lahat sa kanya. Diba? Yung sambagsakan, yung 1 kilong pulburo, talagang pasok nyo lahat sa ilong niya. Diba? Yung para matapos na, para makaupo na si Bibi Sara. Yun lang o. Sa 2026 naman, New Year's resolution natin, mas intensify pa ho natin ang pagbira dito sa mga bangag na to. Wala siguro makasama natin. Yan, kakalma na si PH Update. Hindi na siya magiging mabait na siya. Yan. Hindi, mas gagawin pa ho nating madiin ang ating pagbira dito sa mga addict na to. Diba? Pero sana yung Christmas wish natin, kahit na mag-New Year na, tuparin pa rin yan itong si Marcos Jr. Yung magpakasasa pa rin siya sa pagpupulburon, di ba? O lahat ng pulburon sa Malacanang, singhutin niya na lahat. Isang bagsakan, higa nga, wala nang labasan sa kwarto para yung nangyari doon sa kaibigan nila sa Estados Unidos. Ganun na lang din ang mangyari sa kanya para matapos na ang paghihirap natin dito. Di ba? I mean, yung paghihirap natin dito sa kawalang aksyon ng pamahalaan, sa mga agarang problema na sambayanan. Hindi natin sinasabi dito na pag naging presidente si BP Sara, yun na yung silver bullet na tatapos sa lahat ng problema ng ating bansa. Hindi yun. Sinasabi natin yung mga agarang problema. Ano ba yan? Kahit pa paano maibsan ng gutom ng ating mga kababayan. Maibsan yung kahit pa paano yung kawalang trabaho, paglaban sa kriminalidad. Yan kung kasi mabilisan, kaya yan. Nakita natin kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pwedeng i-implement yan ni BP Sara kung sakaling umupo siya. Peace and order, kaya ho yan. Yung disiplina, number 1 ho yan mga kababayan. Disiplina ho talaga. Pagka wala yan, kahit anong galing pa ng leader, kung ang sambayan ng Pilipino ay walang disiplina sa kahit anong bagay. Pagtatapon ng basura, di ba? Yung mga maliliit na detalye, napakalaking impact ho nun, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Tuloyin natin. Kita-kits tayo uli ha. January 1. Nako. Mga kababayan. Nako. Tuloy-tuloy lang po ang protesta nyo kahit sa Facebook lang. Ikulong na yung mga magnanakaw na yan. Sama nyo na dyan si Sandro. Kaya wala na yung ICI na yan. Sinabi ko sa inyo noon pa, inutil yan. Hindi nila yan ituturo si Sandro. Hindi nila ipupush yung investigation kay Sandro. Wala Kaya siguro nag-resign na yung accountant dyan na magaling
Ha? Si Miss Pardo. Hindi niya na kinaya yan. Parang, ginagawa lang ako ano dito. Deodorant. Your friends told you so. Siyempre, well intention naman siya. Akala naman niya mga kababayan ay tutuhanin ito. Walang ginagawa si BBM out of the pureness of his heart. Dahil maitim ang budhi niya. Yun eh. Nakita natin yan. At ako sisigundahan ko yung obserbasyon na yan itong si Attorney Ruen Aguanzon. Walang gagawing matino yan dahil sa kabutihan ng kanyang puso, di ba? Wala. Nanto ka. Kahit saan tayo magpunta kung sakaling merong galaw yung Marcos Jr. na yan. Kahit saan. Sigurado dapat pagkakakitahan yan. Di ba? Kung hindi man sa publicity, kikita yan ng publicity o di naman ho kaya kikita yan ng pera. Pero para doon sa kabutihan ng ating mga kababayan, merong tatayo yung mama na yan sa umaga para mabigyan ng safe na nakapaligiran ng sambay ng Pilipino. Ano mapapala niya doon? Di ba? Ano mapapala niya doon? Kung hindi rin naman kung di rin naman DPWH project, kundi rin lang naman insertion, kundi rin lang naman ang program appropriation, hindi ho yan hindi titindig ang balahibo nitong si Marcos Jr. Kung kunyari pag-uusapan nila sa gabinete, Mr. President, ito kailangan nating i-implement para masawata ang mga adik sa kalsada. Hindi, change topic. Doon tayo sa insertion at program appropriation. Paano pa tayo makakapaglagay na mas maraming pang mga ghost project? Di ba? Yun ang pag-usapan nila eh. Kasi pinirmahan ho nila ang budget. Karamihan ho, kahit sabihin natin na program appropriation, pinlano talaga eh. Kasi yung mga program appropriation, ini-insert yun during BICAM. Hindi, para ganito strategy dyan. Siguro gabinete, no? Ganito strategy dyan. Huwag nating ilagay sa NEP. Kasi pagka nag-ghost project tayo, nasa NEP. Pero marami din ho yan. Yung mga ghost project na nasa NEP. Marami ho yan, mga kababayan. Mahuhuli tayo kagad. Kaya ang gagawin natin, tawagin nyo si Saldi. Kausapin mo si Amena. Amena, makipag-ugnayan ka dito kay Trigib. Tawagin nyo si Saldi. Bata natin yan. Ganun ho ang nangyari dyan. Kaya ngayon, ang problema ang ginahaharap natin na to pagdating sa transparency, pagdating sa korupsyon, pagdating sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, kasalanan ho yan itong si Marcos Jr. Anong binibida niya? Yung mahiya naman kayo? Anak ng toka? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ang tinuturong boss ng kartel o may kinalaman sa kartel ng sibuyas, asukal, bigas. Mismo kanyang asawa, bago kayo matulog, Marcos Jr., makinig ka. Bago kayo matulog mag-asawa, harapin mo yung asawa mo, sabi mo, mahiya ka naman. Tapos ikaw naman, butod, sabihin mo rin sa asawa mo, mahiya ka naman. Kayong dalawan dapat mahiya sa bayan ng Pilipino. Paulit-ulit, 3 taon nyo nang paulit-ulit na ginagawa yan sa bayan ng Pilipino, mga walang iya kayo. Hindi siya mabuting ito nga rin pala, Christmas wish ko, no? Merong yung kidlat na malakas, di ba? Yung malakas na kidlat na tipong malakas na kidlat. Tumama sa pinakakurakot sa Pilipinas. Yung sa boss ng mga kurakot. O yung naging dahilan ng kung bakit naging laganap ang korupsyon sa Pilipinas. Tamaan ng kidlat. Yung tipong pagka tinamaan siya ng kidlat, mabibiyak siya sa dalawa. Ganon. Bang! Dalawa kaagad yung yan. Para siyang punong na mabubuwal na magiging dalawa yung katawan. Di ba? Ganon ang ating Christmas wish. Kahit pa paano, mabibigyan ng hustisya yung mga kababayan nating nasawi dahil sa baha, dahil sa leptospirosis, dala ng baha, nawalan ng mahal sa buhay dahil hindi nadala sa ospital dahil sa baha. Di ba? Kahit pa paano, nasiraan ng ari-arian. Yung pinag-ipunan mong supa, bababahin lang pala, babahain lang pala, di ba? Dahil doon sa mga palsipikadong flood control. Tamaan ng kidlat yung pasimuno niyan. Wala akong pakialam, Saldi ko, si Romualdez, si Marcos Jr. Yung mahati sila sabay-sabay sa dalaw. May split sila na ganito. Di ba? Ganun ho dapat.
Tapos na tayo dito kay Atty. Rowena Guanzon. Ito na ho, higa nga ang strategy. Galing ho ito sa isang tunay na political analyst. Hindi yung mga higa nga bayaran ng Malacanang para ipustura nila sarili nila bilang mga credible sa social media. Hoy Llamas, makinig ka dito Kasi yung mga walang kapararakan mong mga pag-analysis sa politika, makinig ka dito. Ito ang totoo para dito kay Hey Darian. Hoy, Hey Darian, makinig ka rin dito. Game. Ipagpapatuloy nila yan kasi Nako. parang 8 Ito na ho individuals na ang inooperang tumakbo. 8. So ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on Speaker Senate President Villar and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay VP Sara since 2023. Non-stop po talaga mga kababayan. So makikita mo, parang lahat ng plano nila ipolitika. Parang lahat ang plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapropromote ang kanilang kandidato. Sa tingin niyo po, maapektado yung kanilang political capital din dito, ma'am? Kasi nabanggit ni Vice President Sara, mga paninira sa kanya. Ano yan, bahagi yan ng pagharang sa kanyang posibleng kandidatura for 2028. Hindi po ba sa mga nakalipas, merong sisiraan, meron ding nagpapapogi. Kaso, hindi epektibo yung kanilang paninira, hindi rin epektibo yung kanilang pagpapogi po, Prof. Oo, Admar, no? Sa tingin ko, dapat pag-aralan nila yung strategiya nila. Kita mo yung kay Madriaga, biglang nag-fall ng dot. Di ba? Parang ang init-init nila, grabe ang salsal nila sa media nung sinabi ni... Gusto ko yung banat na yun nitong si Prof. Malo, salsal talaga. Di ba? Hindi na ho SS salsal talaga. Ganun naman ho talaga ang ginawa ng mainstream media. Nung mga political analyst kuno, kagaya nitong si Hey Darian, itong si Llamas, itong si ang pangalong baklitang abogado kalaban ni Sir Jack. VP Sara, hindi ko yan kilala, hindi ako pumupunta sa jail, Bureau of Jail, tapos bigla nagsabi si Secretary Remulla, hindi siya ang pinupuntahan, iba. So, hindi tama yung script. Sino naglabas ng... Kasi ang script talaga ay nagpupunta si VP Sara base doon sa abogado di umano para konbinsihin yun ang naratibo sa social media. Tignan nyo naman kasi si Raulo itong mga to. Itong mga mainstream media na to. Di umano para konbinsihin itong si Madriaga na hindi magsalita dahil daw nasaktan siya doon sa ginawa. Parang na-left out siya. Ganon daw ang ramdaman ng Madriaga kaya itong si VP Sara kinukumbinsi. Yung ginagawa nilang pagkakabit-kabit ng storya sa social media. Ganon ho nila i-frame ang naratibo sa utak ng ating mga kababayan. Kaso nung hindi binibili ng sambayanan, anong nangyari? Biglang tahimik na ngayon dito kay Madriaga. Yung mga UMSS, sumasalsal dyan sa issue na yan ng mga mainstream media, biglang nagsitahimikan na. Madriaga, diba? Makikita mo may kanya-kanyang spheres of influence na nag-ooperate yung mga operators nitong administrasyon na ito. They may not necessarily be aligned with the administration, pero sige, bugbugin nyo ng bugbugin si Duterte. Pero reverse ang nangyayari. Imbis na nawawalan ng lakas si Vice President Duterte, siya pa yung umaangat. Clearly, hindi siya nag-benefit dyan sa flood control projects, hindi siya kasama dyan sa kaguluhan na yan. When compared to the Intelligence and Confidential Fund, napakaliit yung kanya at nawala na noong 2024. Trabaho lang siya ng trabaho. So, makikita mo, talaga nagbabackfire. Pero,
ang sense ko, ipagpapatuloy nila yan. Kasi parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. 8? So ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. So Kumbaga guguluhin ho nila usap